Kung iintindihin po nating mabuti itong binasa natin in context, itong binasa natin, naka-address po ito sa mga Israelites na sa mahabang panahon po ay nasakop po sila ng bayan ng Babylonia. And then, in-encourage sila ng Panginoon na sabi ng Panginoon na i-redeem sila someday. At ito na nga yung revelation sa pamamagitan ni Prophet Isaiah sa kanila na sa atin din, aangkinin din po natin ito. Kasi ang mga salita ng Diyos, hindi lang naman yan para sa panahon noon. Madalas applicable po yan sa atin kasi ang Diyos natin hindi nagbabago. Ang Diyos noon na sinasamba ng bayang Israel, siya rin po yung Diyos na sinasamba natin sa kapanahunan ngayon. And gaya po ng bayang Israel, marami po silang mga struggles, mga pinagdaanan na kasalanan nila at kasalanan din ng mga taong nasa paligid nila. Dito sa binasa natin, they were hinayaan ng Lord na masakop sila ng Babylonia because kasalanan na rin nila, they were disobedient sa Panginoon. Ayan. Pero, because of God's great love, hindi niya hinayaan na forever na maging ganun sila sa kanilang kalagayan. So, ganun din sa atin. Ngayon, 2021 na po. Yan. Happy New Year po sa bawat isa. And salamat sa Lord dahil nakatungtong po. Ngayon, lahat po ng nanonood, nakatungtong po tayo, bawat isa kasama ko sa taong 2021. Yan, may mga movies nga dati, naalala ko, napanood ko, may movie na 2012. Yung parang ginawa nilang parang modern Noah, yung modern Noah na binaha ang buong mundo tapos nagugunaw. 2012 yun. Pero ngayon, tingnan nyo po, 2021 na. And sa taong 2020, ang dami pong nangyari, di ba? Lalo na sa bansang Pilipinas. Tatlong episode ng, kung tutuusin, na pagsubok sa buong Pilipinas. Unang-una na yung pandemya. Tapos pangalawa yung Rolly. Tapos yung bagyong Ulysses. Na ang dami nangyari sa 2020. Pero looking back, dahil nandito tayo ngayon, nag-worship, nakikinig ng salita ng Diyos, looking back, hindi pala tayo pinabayaan ng Panginoon. Ayan. So, talagang we are so blessed. Alam ko bawat isa sa atin, marami tayong ipapasalamat sa Panginoon. Lalo na tayo na mga anak ng Diyos. Imbis na magkulang tayo, lalo po tayong pinagpala. And I'm sure maraming makaka-relate dito. Yung dating before pandemic, wala sila, lalo sila nagkaroon ngayon. And marami din sa mga kapatiran natin na lubog sa utang. Pero pagdating ng pandemic ngayon, pandemic na, nawalan ng trabaho, nawalan ng negosyo, pero unti-unti ni-restore ng Panginoon at nakakabayad pa sila ng utang. Kaya God is good talaga. Na God is constant, God's love is constant. Kahit anong mangyari sa paligid natin, hindi tayo maano because we have God on our side. Ayan, so balik po tayo sa ating topic. Ngayon, paano ba nga natin haharapin ang taong 2021? Ayon sa binasa natin, i-base maraming paraan po paano harapin. Pero magfo-focus lang po tayo dito sa ating teksto sa Isaiah 43 verse 18 to 19. So paano natin haharapin? Ayon dito sa binasa natin. Yan. Unang-una is, sabi dito, do not remember the former things. Ayon nga sa verse 18. Yan. Forget the past. Do not remember. Yan. Pag sinabing do not remember, it's in the mind, di ba? Yung nakaraang 2020, wag na nating alalahanin pa sa ating isip. Move on na tayo. And ano ba yung specifically na wag na nating aalalahanin? At later makikita natin yung importance. Bakit wag na natin silang aalalahanin sa ating isip?
Wag na natin babalikan. Kasi alam nyo po, ang battleground ng enemy is ang ating isip. Minsan tapos na, pero sa isip natin, past is past, pero sa isip po natin, ongoing pa, parang present, parang kahapon lang ang nangyari. Pero kung tatanungin mo kung kailan nangyari yun, buwan na pala, taon na pala. Pero sa isip ng taong nagkukwento, di ba? Minsan may nagkukwentong ganun. Sa isip ng taong kukwento, parang kahapon lang o parang kanina lang. So, ganun din sa atin. Do not remember the former things. Forget the past. So, ano ngayon yung i-forget natin? Yan, sabi dito. Ano yung kakalimutan natin? Number 1 is, syempre, ito obvious naman, marami. Mga nawala sa atin sa taong 2020. Ayan, kasi minsan, wala na, pinipilit pa nating balikan. Wala na siya. Halimbawa, ano ba yung mga nawala sa atin? Yung trabaho, maraming nawala ng trabaho sa taong 2020. Dahil sa pandemic, nag-lockdown, nagsarado ang mga kumpanya, nagbawas ng mga tauhan. Yan, wag mo natin isipin yun. Kung nawalan ka ng trabaho, okay lang yan. Later on, malalaman natin bakit okay lang. Tapos ano pa, yung mga negosyo, maraming mga negosyo na nagsara. And ano pa, mga kalusugan. Actually, maraming mga nagkasakit, naging sakitin. So, okay lang yan kasi may pangako, may promise ang Panginoon para sa 2021. And later on, i-discuss natin yan. Ano pa, yung mga maling desisyon. Yung mga, kahit hindi lang 2020, 2019, may mga bad decisions tayo na pumasok tayo sa mga negosyo, nalugi tayo. Why? Bakit naging bad decision yan? Kasi dati hindi tayo nagkonsulta sa Panginoon. Yan, hindi tayo nagkonsulta, kaya tuloy pumalpak, or even sa mga relationship, na bawal na relationship, pero sige lang, pinairal natin yung puso natin, hindi natin hinayaan na kumilos ang Panginoon at turuan tayo ng Panginoon. So, nangyari, napahamak tayo. Yan, kalimutan na natin yan, yung mga maling desisyon, yung mga nawala sa atin, hayaan na natin yan. And ano pa, sins of the past. Actually, dito maraming tao, yung mga pagkakasala, hindi nila mabitaw-bitawan, yung nakagawa sila ng mali, pinatawad na sila ng taong bayan, pero yung sarili nila hindi nila mapatawad. Diba maraming ganyan sa atin, sarili hindi mapatawad. Napatawad na siya ng taong nagawa ng kasalanan, pero siya hanggang ngayon kinokonsensya pa. At merong sinasabi ang Panginoon diyan sa Isaiah 43:24-25. Sabi dito sa bayang Israel ito, pero ito sinasabi din ng Panginoon sa iyo ngayon. Sabi, hindi mo ako binili ng kamanyang, ni handugan ng taba ng hayop. Sa halip ay gumawa ka ng maraming kasalanan. Pinabigatan mo ako ng iyong kasamaan. Gayunman, ako ang Diyos na nagpapatawad sa iyong mga kasalanan. Dahil sa pag-ibig, aking nilimot na ang iyong pagsalansang. Ayan, kapatid, kung ang Panginoon, pinatawad ka na, kinalimutan na niya yung nagawa mong kasalanan, dito nga alam mo ang kasalanan ng bayang Israel. Sa dami-dami ng mga milagro na ginawa ng bayang Israel sa kanila, sa Panginoon, ayan sabi niya, hindi mo nga ako pinili ng kamanyang Di ba, hindi mo nga ako hinangdugan ng taba ng hayop. Wala man lang nakitang ang Panginoon ng gratefulness sa mga miracles na ginawa ng Panginoon. Tapos sabi dito, hindi mo na nga ako hinandugan, hindi mo na nga ako inalayan, binigyan ng pasasalamat, gumawa ka pa ng maraming kasalanan, ginawan pa ng masama. Yun, tapos sabi, pinabigatan mo ako ng iyong kasamaan. Sabing ganun. Kumbaga, naging burden pa siya ng Panginoon. Pero, sabi dito, gayon man, ako ang Diyos na nagpapatawad. So, God is a forgiving God. He is just, yes. Pwede kang bigyan ng lesson ng Panginoon sa mga pagkakasala mong yan. Pero kapag nakita ng Panginoon na you have learned your lesson, papatawarin ka. Actually, nung the moment na ginawa mo yan, nakita ng Panginoon na nagsisisi ka, pinatawad ka na niya kagad. Kasi parang magulang lang yan yung binibigyan ng leksyon ang kanyang mga anak. Hindi naman forever nagalit ang magulang pag nagkamali ang mga anak. Ganon din ang Diyos. Hindi siya forever nagalit.
Yes, apektado siya sa mali mong ginagawa, pero hindi siya forever nagagalit. Ready din siya to forgive you. Dahil, sabi niya, sa pag-ibig, God is love. Mahal ka niya. Kaya sabi niya, aking nilimot na ang iyong pagsalansang, nilimot na niya. Kaya ikaw kapatid, kung nilimot na ng Panginoon yung pagkakamali mo, kalimutan mo na rin yan. Kasi wala na, hindi ka na i-condemn ng Panginoon. Hindi ka na niya sisisihin. Actually, yan ang maganda sa ating Panginoon. Yes, paparusahan ka niya, bibigyan ka ng leksyon, didisiplinahin ka niya, pero once na tinanggap ka niya at bumalik ka sa kanyang feeling, hindi ka na niya i-condemn, hindi ka na niya sasabihin na ikaw kasi di ba? Yung ikaw kasi, ito ginawa mo, hindi na niya enumerate lahat ng ginawa mo. For-forgive ka na lang niya, papatawarin ka na lang niya. Kaya sa taong 2021, patawarin mo na kapatid ang iyong sarili. Kasi ang Diyos pinatawad ka na. Move on na. Kalimutan mo na yan. You have been redeemed. You have been saved by the Lord Jesus Christ. At dun ka manalig na ang Panginoon namatay na para sa'yo para akuin lahat ng iyong mga pagkakamali, ng iyong mga pagkakasala. So yan, isa yan kapatid sa ating kakalimutan na. Una, yung mga nawala sa atin sa taong 2020. Kalimutan mo na yan. Kung wala na, wala na. Bakit? Kasi later on, merong magandang pangako ang Panginoon. Yung mga maling desisyon, kalimutan mo na yan. Sins of the past. And ano pa, mga paghihirap at pagdurusa na dinanas mo. Oo, wala ka naman maisip na maling desisyon. Nagkonsulta ka naman sa Panginoon. Tapos, pinagsisihin mo naman ang mga kasalanan mo. Pero bakit ganon? Nakadanas ka pa rin ng paghihirap at pagdurusa. Ibig sabihin, kapag inalaw ng Lord na danasin mo yan, yung mga paghihirap at pagdurusa, ibig sabihin, ang laki ng tiwala niya sa'yo. Ang laki ng tiwala niya sa'yo na mapapagtagumpayan mo yan. Kasi hindi naman ibibigay ng Lord sa'yo yan kung alam niyang hindi mo kaya. And bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong abilities and capabilities. Kaya mapapansin natin, yung problema ng kapwa natin, yung problema ng kapitbahay natin, iba sa problema mo. Amen? Iba sa problema niya, iba sa problema mo. Ibig sabihin, iba yung kaya niya at iba rin yung kaya mo. Kung maliit lang yung problemang dinaranas mo, ibig sabihin, alam ng Lord na yan lang ang kaya mo. Kung nakikita mo yung kapatiran mo, kapitbahay mo, ang laki-laki ng problema niya, wag natin siyang i-judge. Siguro, sasabihin na, kaya siguro siya dumaranas ng ganyan kasi ang dami niyang kasalanan. Hindi natin alam. Pero baka naman, mas malaki kasi ang tiwala ng Lord sa kanya at mas malaki yung nakaabang na pagpapala sa kanya after niya na mapagtagumpayan niyang pagsubok at pagdurusa na yan. Hindi lahat ng mga dinaranas natin na masama sa buhay, ibig sabihin pinaparusahan tayo. Kasi may mga times, pinalalakas lang tayo ng Panginoon. Binibigyan lang niya tayo ng lessons in life to learn. Parang training lang yan Parang training lang, di ba? The more na gusto mo maging victorious, the more na gusto mo maging champion, kailangan train hard ka. Di ba? Wala naman nagiging champion even sa mga Olympics. Hindi naman nagiging champion yan kung hindi nag-train, kung hindi nahirapan. Even yung mga swimmers nga, nakakailang laps yan. Talagang maubos ang hininga nila para magkaroon lang ng endurance ng katawan. Matutong huminga na hindi huminga na matagal. Matutong malangpasan yung pagod. Even sa pag-badminton, paulit-ulit na ginagawa yan hanggang sumakit yung kanilang mga braso, hanggang sumakit yung kanilang mga katawan. Nang sa gayon, pag lumaban sila, hindi nasasakit yung katawan nila dahil sanay na yung katawan nila. So, ganun din. So, kalimutan mo. Anong sabihin itong kalimutan? Kalimutan mo yung paghihirap at pagdurusa, emotions mo, yung sama ng loob mo, yung galit, hinanakit mo, sa dinaranas mo yan. At ang alalahanin mo, yung mga matututunan mo dyan. Hindi naman, wag mong sasayangin. Hindi ko naman ibig sabihin na kalimutan mo yan na parang nasayang lang yung paghihirap mo. Masasayang lang yan kung wala kang natutunan dyan sa mga paghihirap at pagdurusa. Kalimutan mo yung emotions mo tungkol dyan. Pero ang alalahanin mo, kapatid, yung mga lessons learned in life.
sa malahat ng pinagdaanan mo. Diyan sa 4 na yan, ano yung natutunan mo? At yan din na magagamit mo sa taong 2021. Yan, sabi dito sa illustration. Tingnan po natin yun nasa illustration. Ang dami-dami niyang bagahe. Yan, may anger, may fear, may guilt, may shame, may hurt, may stress. Sigurado, marami sa atin ganyan sa taong 2020. Di ba? May ng baha, meron nawalan ng bahay, puti ka ng mga damit, nawalan ng pananim, di ba? Tapos merong nagkasakit, nawalan ng trabaho. So, ano yung emotions natin dyan? Yan yung sinasabi ko, wag na nating dalhin yung mga yan. Pero meron tayong matututunan sa mga experiences natin sa taong 2020. Wag nating dalhin yung anger na yan, yung fear, yung guilt, yung hurt, yung stress, at kung ano-ano pa. Yung mga resentment, wag na nating dalhin yan sa 2021. Wag na nating ilagay sa isip natin at sa puso na yan. Sa puso natin yung mga yan. So, kita nyo sabi ko dito, do not carry unnecessary baggages for year 2021. Diba, pag nagta-travel nga tayo kung gusto natin makagala ng makagala, travel light. Isang bag lang dalhin mo para kahit saan ka pwede pumunta. Pero kung ganyan kadami, tingnan po natin ang illustration. Kung ganyan naman karami yung bit-bit natin, makakagala ba tayo? Di ba? Hindi natin may enjoy yung pasyal-pasyal natin. Hindi natin may enjoy yung mga scenery. Kasi intindihin natin yung mga bagahe natin. Baka kulang na yung ilang ba to? 1, 2, 3, 4, 5. O baka kulang na. Marami tayong alalahanin sa buhay. So yan, ibaba na natin yan, iwan natin, yung travel light tayo, kung ano lang yung kailangan natin. Sa taong 2021, yun lang ang dalhin natin. Kasi, hindi malayo ang mararating natin kung marami tayong bit-bit sa ating katawan, bit-bit sa ating puso, bit-bit sa ating isipan. Hindi tayo makakarating sa paroroonan. Hindi tayo makakaisip ng tama. Hindi natin mapapakinggan ng tama ang nais ng Panginoon kung marami tayong daladalahin sa ating puso, sa ating buhay, sa taong 2021. So, iwan na natin yan, ibaba na natin yung mga yan. Yan. So, anong next? Yan. So, ano pa yung dapat natin gawin? Kanina, do not remember. Huwag nating isipin. Tapos, forget the past. Tapos ito naman, do not consider the things of the old. Nasa verse 18 pa rin. Do not consider. Change focus na tayo. Dito yung kanina iniisip pa lang. Pero ito, do not consider. Ang ibig sabihin dito, yung wag mo na subukin pa, yung babalakin mo pa, na balikan yung things of the old, yung dati. Nagkamali ka na nga, wag mo nang gawin uli. Sabi dito, learn from the mistakes of your past and never do it again. Yes, kalimutan mo yung past. Ang kakalimutan mo doon, yung emotions mo, yung mga hinanakit mo, and tingnan mo siya positively. And paano mo siya titingnan positively? Paano natin malalaman na we think of them positively? Kapag natuto tayo doon sa mga mistakes natin, sa mistakes ng ating past. Kasi ang mistakes, ayon nga sa mga nag-quote, ang mistakes are meant for learning, not for repeating. Amen? So, naintindihan natin, yung mga pagkakamali na yan, hindi yan inuulit. Dapat natututo tayo dun. Mistakes are meant for learning and not for repeating. Kaya mga kapatid, kung uulitin lang natin yung mga mali natin sa 2021, uulit din lang yung mga inner hurts natin, yung mga failures natin, uulit din lang. Kailangan matuto na tayo, change focus na tayo. Change focus, ibig sabihin, ano yung focus natin sa 2021? Hindi na tayo magfo-focus dun sa problema natin dati. Nakukuha? Kung problema natin dati, pera, tapos bumagsak tayo, tapos nag-focus tayo dun sa pagbagsak natin. Sa 2021, pwede natin balikan yung experience natin yun. Pero magfo-focus na tayo dun sa leveling up. Magfo-focus na tayo dun sa solution sa pagkakamali natin. Change focus na tayo.
And saan natin kukunin yung solusyon na yan? Sa Hebrews 11, sa ba yun? Hebrews 12:2. Hebrews 12:2. Focusing our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Yan. Focus our eyes on Jesus. Kasi si Jesus, nasa kanya yung wisdom. Nasa kanya ang karunungan. Yung mga experiences natin, yung mga knowledge natin, na naranasan natin, natutunan natin sa 2020, noong 2020, sa 2021, ituturo sa atin ng Panginoong Hesukristo yung tamang application ng knowledge na yan. Kung naalala po natin yung lesson natin last week, ano yung wisdom? Wisdom is proper application of knowledge. Yan, siyempre sino bang all-knowing? Ang Panginoong Hesukristo. Siya rin na magpapalakas sa atin sa Hebrews 12:2, the author and finisher of our faith. So, focus tayo sa mga lessons na natutunan natin, hindi sa mga problema, kapatid ha. Hindi sa problema, kalimutan natin yung problemang yan. Ang mag-focus tayo, ano yung natutunan natin. And this time, apply natin sa 2021 yung natutunan natin. At paano natin ma-apply ng tama yan, yung mga natutunan natin? Sa pamamagitan ng wisdom na nanggagaling sa Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Ayan. So, letter C, ano yung gagawin pa natin? Una, do not remember the former things. Pangalawa, do not consider the old things. Huwag mo nang pag-isipan pa na balikan yung mali. And letter C, behold, observe. Sabi dito sa atin dito sa verse yan. Behold, I will do a new thing. Sabi niya, behold. Pag sinabing behold, observe. Antayin mo, watch carefully. Ayan. Minsan kasi hindi natin inaabangan kaya ganun. Hindi natin din alam kung anong aabangan. So dito, sa pangako ng ating Panginoon, sinasabi niya, behold, watch carefully, abangan mo. Sabing ganun. At sabi dito, I will do a new thing. Sa verse, bakit ba? Kasi sabi dito sa verse 19, because God will do something new. Kaya kailangan na nating i-forget. Kumbaga, hayaan mo na yan, parang do not cry over spilled milk. Natapon na yan alangan namang himudin mo uli yan, ilagay mo uli sa baso. Tama ba? Hindi mo na mailalagay sa baso yan, madumi na yan. Hayaan mo na yan. Kasi, bibigyan ka ngayon ng bagong gatas, ng bagong milk ng Panginoon na mas masarap. Sa taong 2021, kapatid, expect greater things from the Lord. Expect new blessings, more blessings. Kaya nga New Year, ang title natin kanina, New Year, New Hope, may pag-asa tayo, and more blessings. Pinagpala tayo ng 2020, masama man yun o mabuti sa tingin natin, pinagpala pa rin tayo kasi yung mga bad things na yan, meron tayong natutunan at lalo tayong pinalalakas ng Panginoon. Pagpapala pa rin yan. And ngayon, because God will do something new. Meron siyang gagawin na bago na hindi natin akalain bawat isa sa atin. Mag-expect po tayo sa Panginoon dahil pangako niya yan sa bawat isa sa atin. Kaya ka nandito because God is telling you, He will do something new sa taong 2021, starting today, kapatid. Kaya expect, behold. Yan. And it will spring forth. Ibig sabihin, sisibol siya. Amen? Sumisibol na siya. Hindi mo pa nakikita, pero sumisibol na yan pangako ng Panginoon para sa iyo. Yan. So, ano yung gagawin niya? Dito sa verse 19, road in the wilderness, rivers in the desert, the beast of the field will honor me. Sabi niya ganun. Ano yung sabi ng road in the wilderness? Pag sinabing wilderness, ilang. Tama? Parang desierto siya. Yan, rivers in the desert. Pag wilderness, walang pumupunta. Walang civilization. Walang daan. Hindi mo alam kung saan ka dadaan. Kapag ano nga doon, ang
Sa pag nasa wilderness ka, even in the desierto, ang guide mo lang ay yung moon, yung buwan, para makarating ka dun sa patutunguhan mo. Pero dito, sabi ng Panginoon, road, daan sa wilderness, and rivers in the desert. Kita nyo po desierto, di ba wala tubig doon? Kaya nga yung mga di ba napapanood natin, uhaw na sila. Naghahanap sila ng tubig. Pero dito sabi ng Panginoon, rivers in the desert. Wow, hindi lang isang river. Rivers in the desert. The beast of the field will honor me. Kita mo the beast of the field will honor God. So ano yung sabihin nito? Paano tayo makaka-relate dito? Road in the wilderness. Ito yung ibig sabihin nito, yung mga imposibleng bagay para sa atin. Magiging posible dahil meron tayong Diyos na kayang gawin niya itong mga ito sa binabasa natin. Yung hindi ma-imagine ng ating isipan, kayang gawin ng Panginoon para sa atin sa taong ito. Kaya expect natin, gagawa ng daan ang Panginoon sa sarili nating wilderness, mga kapatid. Anong wilderness, anong disyerto ng buhay ang meron tayo sa nakaraang 2020? Kala mo na napakatagal, di ba? Pero 3 days ago lang yun, or 2 days ago lang ang 2020. So, ibig sabihin, ganun kabilis. Ang Panginoon ngayon pa lang, days pa lang di ba? Araw pa lang, humikilos na ang Panginoon para sa atin. Amen? Gusto ba natin yon? Claim it. Claim it. Let us claim it. Diba? Road in the wilderness. Gumagawa na ngayon ang Panginoon ng daan para sa problema mo, sa wilderness mo. Gumagawa na ngayon ang Panginoon ng rivers in the desert. Yung hindi ka mauuhaw na andyan lahat ng pangangailangan mo. Expect po natin, mga kapatid. And the beast of the field will honor me. Sabi niya ganun, yung akalain natin ng mga tao na walang pagkakilala sa Lord. Yung mga lalo na tayo, mga pinapanalangin natin, na mga mahal natin sa buhay, na hindi kinakilala yung Diyos na sinasamba natin. I-honor sila. I-honor nila ang Panginoong Hesukristo, ang Panginoong Diyos. Amen? Gusto ba natin yun? Expect natin yan. Magkakaroon tayong road sa wilderness. Gagawa ang Lord ng way. Ang akala natin wala ng paraan, pero ang Panginoon, gagawa siya ng paraan para sa atin. Bakit? Kasi ganun kalaki ang pag-ibig niya sa atin. His mercies never end. Sabi niya ganun. Sabi nga sa Lamentations 3:22-23. Your steadfast love never ceases. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi tumitigil. At sabi dito, your mercies never come to an end. Yung kanyang awa, alam mo, ang habag ng Panginoon, nandyan palagi, nakikita ng Lord kung anong dinanas mo at ang nais mo para sa taong 2021 at sa mga susunod na taon. Andyan ang awa, mahabagin ang ating Panginoon. Kaya kapatid, hindi kanya pababayaan. Kung naparanas niya sa iyo yung hirap ng 2020, nakikita ng Lord yan. At alam ng Lord na kaya mo. At kung sakaling dumating yung time na hindi mo na kaya, He will lift you up. Tutulungan ka niya. He will make a road in your own wilderness and the rivers in your own desert, kapatid. At bakit naman niya gagawin yun para sa iyo? Bakit niya gagawin? Unang-una, dahil mahal ka niya. Gusto niya iparanas yung pag-ibig niya sa iyo, kapatid. At kapag naranasan mo ng todo-todo yung pagkilos niya sa buhay mo, ano ang nais niyang makuha niya mula sa iyo, kapatid? Ang gusto niya, purihin mo siya, sambahin mo siya. Yan lang naman ang gusto ng Panginoon sa bawat anak niya. Yung lahat ng ginagawa niya para sa atin, ibinabalik natin, sinasamba natin siya, pinapapurihan natin siya. Kaya yung bansang Israel na parusahan, because they were ungrateful.
Hindi sila marunong magpasalamat sa Panginoon. Hindi sila marunong ibalik yung papuri sa Panginoon. Kaya kapatid, bakit niya ipaparanas sa iyo yung pag-ibig niya? Kasi gusto niya sa taong 2021, purihin mo siya, sambahin mo siya ng totoo, in spirit and in truth, kapatid. Yun lang naman ang hinihiling niya sa atin, sa bawat isa sa atin. Maparangalan siya, maitaas siya. Kung sino siya, ma-acknowledge natin siya na siya talaga ang Diyos ng ating buhay. Amen? Napakasimple lang ang kailangan ng Lord sa atin. Ba't gusto niya tayo mag-obey sa lahat ng kanyang nais? Kasi yung obedience na yan, andyan yung mga pagpapala. At bakit niya tayo gustong pagpalain? Dahil gusto niya, nagpupuri tayo sa kanya. And even sa sa Jeremiah 29:11. Basahin ko lang po. Diba? May pangako siya Bakit ganun? Yun din ang sinabi ng Panginoon sa Book of Jeremiah 29:11. Dito po tayo magtatapos. Sabi dito, diba, sa 29:11, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Then," sabi dito sa verse 12, "Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me, and when you search for me with all your heart, I will be found by you, says the Lord, and I will bring you back from your captivity." So, ang gusto lang talaga ng Panginoon dito, bakit niya pagpapalain noon ang bayang Israel, and even tayo, kasi gusto niya lumalapit tayo sa Kanya. We call upon Him, and we pray to Him, and we listen to Him. And as we call upon Him, nire-recognize natin na siya lang ang kailangan natin sa ating buhay. Amen? At kapag tinugon niya yung ating mga panalangin, siya muli ang na-honor because sa Kanya nanggaling lahat. Ayaw ng Lord na inaako natin lahat ng mga achievements natin at mga successes natin. Ang gusto ng Lord, even kina Gideon, di ba? Kung naaalala natin, ayaw ng Lord na libo-libo ang lalaban. Gusto niya 300 lang para maiparanas ng Panginoon na siya ang kumilos. Amen? So, ganun din sa atin, sa buhay natin. Sa relationship natin sa Lord. Ang gusto ng Panginoon, siya ang naitataas sa lahat ng mga successes and mga victories and mga achievements natin sa buhay. So, yun lamang po. And palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord, sa iyong mga salita. Thank you, Lord, dahil we will expect more blessings, great blessings. And we know that you will do something new. Yung bago sa aming paningin, sa aming experience, sa aming pandinig, na alam ko, you will do miracles sa bawat isa sa amin. Yung miracle na ibig sabihin, hindi namin akalain at kayo mismo ang kikilos para sa amin. Amen. So, let us pray. Thank you, Lord, sa oras na ito. Salamat sa iyong mga salita na napahayag sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord, dahil patuloy na binibigyan niyo po kami ng pag-asa. Kung sa taong 2020, some of us ay nanghina na down, Lord, sa pamamagitan ng iyong salitang ito, bigyan niyo po kami ng hope, bigyan niyo po kami ng pag-asa, at patuloy na maisa puso namin, Lord, ang mga salita na ang mga ito, na may pangako ka sa bawat isa, na you want us to expect greater things for this year, 2021. And salamat, Lord, dahil nakatungtong kami sa taong ito, and dahil inalaw niyo po kami na makatungtong sa year 2021. Nariyan ka, Panginoon, patuloy na sasamahan kami, patuloy na i-guide kami, patuloy na you will make us victorious and successful and make us achievers sa lahat ng aming ginagawa. Lord, bigyan niyo nga po kami ng talino, ng wisdom, kung paano po namin haharapin ng tama at susuungin, Lord, yung mga trainings, Lord, na ibibigay niyo sa amin.
We know, Lord, na nandyan kayo, na patuloy na palalakasin kami sa taong 2021. And yung mga desire ng aming mga puso, Lord God, you will grant them according to our heart, according to our faith. Help us be ready, Lord God, for the more blessings sa mga mas marami pang plano mo para sa amin. Ready our hearts, ready our spirit, ready our minds, Lord God. Ready us emotionally, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo nga po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang bawat nakikinig, ang aming pamilya. Protect us, Lord, against any diseases, Lord God. Kahit anumang sakit, sakuna, bagyo, tragedy, I know you will shield us with the blood of Jesus. You will protect us dahil meron kang plano at hindi kahit anumang gawa ng kaaway, kahit anumang planuhin ay hindi ito kayang mabali because you are powerful. You are our God na who sustains us, Lord God. Maraming salamat, and we believe and we know patuloy na pagpapalain niyo po ang gawa ng aming kamay. Lahat, Panginoon, aming planuhin as we consult you, as we depend on your wisdom, as we depend on your will, ay mapapangyari at magiging tagumpay. Dahil kayo ang nagplano at kami lamang ay susunod sa mga planong ito. Thank you, Lord. Maraming salamat. Pagpalain niyo nga po ang bansang Pilipinas, ang bansang Israel, and continue, Lord, na to keep us from harm, make us healthy, make us prosperous and successful for this year 2021. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po and Happy New Year po ulit. See you next Sunday.